Ang kapangyarihan ng misteryo. May isang pagkakamali na halos lahat ng tao ay ginagawa pagdating sa pag-akit ng iba. Iniisip nila na para maging kaakit-akit, kailangan nilang ipakita ang lahat. Kailangan nilang ipaliwanag ang sarili, ipakita ang intensyon, maging malinaw at direkto sa bawat kilos. Ngunit sa sikolohiya ng atraksyon, may isang prinsipyo na kabaligtaran nito. Ang sobrang pagiging malinaw ay madalas na pumapatay ng interes. Ang tunay na atraksyon ay hindi nagsisimula sa kung ano ang ipinapakita, kundi sa kung ano ang hindi ipinapakita. Sa kalikasan ng tao, ang isip ay may isang kakaibang tendensiya. Ito ay naaakit sa mga bagay na hindi nito lubos na nauunawaan. Kapag may kulang na impormasyon, ang isip ay kusang gumagawa ng sariling interpretasyon upang punan ang puwang. At sa prosesong ito, ang emosyon ay nagsisimulang lumalim. Ito ang dahilan kung bakit ang misteryo ay isang napakalakas na puwersa sa seduction. Ang pinakadakilang manliligaw sa kasaysayan ay hindi kailanman nagmadali na ipakita ang lahat ng kanyang sarili. Sa halip, pinili niyang mag-iwan ng puwang. Mga sandali ng katahimikan, mga sagot na hindi kumpleto, mga kilos na may kahulugan, ngunit hindi agad malinaw. Sa bawat interaksyon, may bahagi ng kanyang personalidad na nananatiling hindi lubos na nabubunyag. At dito, nagsisimula ang laro. Kapag ang isang tao ay nakaramdam na may hindi pa siya lubos na nauunawaan tungkol sa isang tao, ang kanyang isip ay nagsisimulang bumalik dito. Iniisip niya ito. Pinag-iisipan, sinusubukang intindihin. Ang interes ay nagiging curiosity at ang curiosity ay nagiging emosyonal na koneksyon. Sa sikolohiya ng attention, ang hindi kumpletong impormasyon ay mas matagal manatili sa isip kaysa sa kumpletong paliwanag. Ito ay kilala bilang Zeigarnik effect. Ang mga bagay na hindi natatapos o hindi malinaw ay patuloy na bumabalik sa isip ng tao. Ito ang eksaktong ginagamit ng mga taong may malakas na presensya sa seduction. Hindi sila nagmamadaling ipaliwanag ang sarili. Hindi sila naglalatag ng lahat ng detalye sa simula. Sa halip, pinapayagan nilang ang ibang tao ang mag-isip, magtanong at mag-invest ng emosyon sa pag-unawa sa kanila. Isipin ang isang pag-uusap kung saan ang isang tao ay agad nagkukwento ng buong buhay niya. Sa simula, maaaring interesting ito, ngunit pagkatapos ng ilang minuto, nawawala ang curiosity. Wala nang matuklasan, wala nang misteryo, ngunit kapag ang isang tao ay nagsasalita ng may kontrol, nag-iiwan ng mga upuwang at hindi agad nagbibigay ng lahat ng sagot, ang pag-uusap ay nagiging mas malalim. Ang kabilang tao ay nagsisimulang magtanong, nagsisimulang mag-isip, at sa prosesong iyon, siya mismo ang nag-i-invest ng emosyon sa koneksyon. Ito ang unang lihim. Ang atraksyon ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ipinapakita mo. Ito ay tungkol sa kung ano ang pinaparamdam mong tuklasin ng iba. Sa susunod na bahagi, mas lalalim pa ang prinsipyong ito dahil ang misteryo ay simula lamang. Ang tunay na impluwensya ay nagsisimula kapag ang emosyon ay pumasok sa laro. Matapos maunawaan ang kapangyarihan ng misteryo, ang susunod na hakbang sa mas malalim na antas ng seduction ay hindi na tungkol sa kung ano ang ipinapakita, kundi sa kung ano ang pinaparamdam. Dahil sa kalikasan ng tao, ang tunay na atraksyon ay hindi nagmumula sa lohika. Ito ay nagmumula sa emosyon. At ang pinakadakilang manliligaw sa kasaysayan ay hindi lamang marunong magsalita. Marunong siyang gumalaw sa emosyon ng iba ng halos hindi napapansin. Sa maraming sitwasyon, ang mga tao ay naniniwala na ang interes ay nabubuo sa pamamagitan ng mga salita. Ngunit kapag tiningnan ang mas malalim na aspeto ng sikolohiya, lumilitaw ang isang mahalagang katotohanan.
Ang mga salita ay kadalasang nagsisilbi lamang bilang daan. Ang tunay na koneksyon ay nangyayari sa emosyon na nararamdaman sa likod ng mga salitang iyon. Isipin ang isang simpleng interaksyon. Dalawang tao ang nag-uusap. Pareho silang maaaring magsabi ng gagansang salita, ngunit ang epekto ng kanilang presensya ay magkaiba. Ang isa ay maaaring mag-iwan ng pakiramdam ng kaginhawaan, excitement o interes. Ang isa naman ay maaaring mag-iwan ng pakiramdam na walang gaanong impact. Ano ang pagkakaiba? Ito ay hindi sa kung ano ang sinabi, ito ay sa emosyon na naipasa sa interaksyon. Sa sikolohiya ng emosyon, ang utak ng tao ay mas tumutugon sa nararamdaman kaysa sa mismong nilalaman ng mensahe. Kapag ang isang tao ay nakaramdam ng positibong emosyon, habang kausap ang isang tao, ang kanyang isip ay nag-uugnay ng emosyon na iyon sa presensya ng kausap niya. Sa ganitong paraan, ang presensya ng isang tao ay nagiging simbolo ng emosyon. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay nagiging kaakit-akit nang hindi kailangang magsalita ng marami. Ang kanilang presensya ay may dalang emosyon na nag-iiwan ng marka sa isip ng iba. Ang pinakadakilang manliligaw ay nauunawaan ang prinsipyong ito. Hindi siya umaasa sa mga perpektong linya o script. Sa halip, binibigyan niya ng pansin ang emosyonal na daloy ng interaksyon. Alam niya kung kailan tatahimik, alam niya kung kailan magpapakita ng interes, alam niya kung kailan lalayo ng kaunti upang lumikha ng tensyon. Sa sikolohiya ng attraction, ang emosyonal na contrast ay isang mahalagang elemento. Kapag ang emosyon ay patuloy na pareho, ang interes ay unti-unting bumababa. Ngunit kapag may pagbabago sa emosyon, mula sa katahimikan patungo sa excitement, mula sa pagiging seryoso patungo sa pagiging magaan, ang isip ay nagiging mas engaged sa interaksyon. Ito ay dahil ang pagbabago ng emosyon ay nagbibigay ng stimulus sa utak. Ang utak ay naaakit sa variasyon. Sa ganitong paraan, ang isang simpleng pag-uusap ay nagiging mas dynamic. Isipin ang isang tao na laging pareho ang tono, walang pagbabago, walang variation. Sa simula, maaaring interesting ito. Ngunit sa paglipas ng oras, ang isip ay nagsisimulang mawalan ng interes. Ngunit kapag ang isang tao ay marunong maglaro sa emosyon, ang bawat sandali ay nagiging unpredictable at ang unpredictability ay nagiging source ng attraction. Ang pinakadakilang manliligaw ay hindi nagbibigay ng parehong emosyon sa bawat sandali. May mga sandali ng pagiging malapit, may mga sandali ng pagiging tahimik, may mga sandali ng pagiging playful, at may mga sandali ng pagiging seryoso. Ang kombinasyon na ito ang lumilikha ng lalim sa interaksyon. Sa sikolohiya ng emotional memory, ang mga karanasan na may malakas na emosyon ay mas tumatatak sa isip. Kapag ang isang tao ay nakaranas ng iba't ibang emosyon sa presensya ng isang tao, ang koneksyon ay nagiging mas matibay. Hindi dahil sa dami ng oras na magkasama sila, kundi dahil sa intensity ng emosyon na kanilang naranasan. Ito ang ikalawang lihim. Ang atraksyon ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng sarili. Ito ay tungkol sa paglikha ng emosyonal na karanasan. At kapag ang isang tao ay naging source ng emosyonal na karanasang iyon, ang kanyang presensya ay nagiging mahirap kalimutan. Sa susunod na bahagi, mas lalalim pa ang laro dahil ang emosyon ay simula lamang ng koneksyon. Ang susunod na hakbang ay kung paano ginagawa ng isang tao ang ibang tao na makaramdam na siya ay espesyal, na para bang siya lamang ang nakikita. Matapos maunawaan kung paano gumagalaw ang emosyon sa loob ng interaksyon, ang susunod na antas ng seduction ay mas tahimik, mas pino at mas malalim ang epekto. Ito ay ang kakayahang iparamdam sa isang tao na siya ay espesyal. Hindi sa
pamamagitan ng malinaw na papuri o sobrang pagpapakita ng interes, kundi sa paraan na halos hindi niya napapansin kung paano siya unti-unting nagiging sentro ng atensyon. Sa kalikasan ng tao, may isang malalim na pangangailangan na madalas hindi agad napapansin. Ito ay ang pagnanais na makita, maramdaman at makilala sa paraang naiiba sa iba. Ang bawat tao ay may bahagi sa kanyang isip na naghahanap ng pakiramdam na siya ay mahalaga, na siya ay may kakaibang lugar sa paningin ng iba. At dito, pumapasok ang ikatlong teknik ng pinakadakilang manliligaw. Hindi niya pinipilit na maging sentro ng atensyon. Sa halip, ginagawa niya ang ibang tao na maramdaman na sila ang sentro. Sa sikolohiya ng interpersonal connection, ang isang tao na marunong makinig ng tunay ay agad nagiging kaakit-akit. Hindi dahil sa kanyang sinasabi, kundi dahil sa kung paano niya pinaparamdam sa kausap niya na ang kanilang salita ay mahalaga. Kapag ang isang tao ay nararamdaman na siya ay pinapakinggan ng walang paghusga, ang kanyang emosyon ay nagiging mas bukas. At sa pagbubukas na iyon, ang koneksyon ay nagsisimulang lumalim. Ngunit ang pakikinig lamang ay hindi sapat. Ang tunay na teknik ay nasa kung paano pinaparamdam na ang bawat detalye na ibinabahagi ng isang tao ay may halaga. Isipin ang isang pag-uusap kung saan ang isang tao ay hindi lamang nakikinig, kundi nagbibigay ng maliit, ngunit eksaktong reaksyon sa mga detalye. Hindi siya sumasagot ng generic. Ang kanyang mga sagot ay tila eksaktong nakaayon sa sinasabi ng kausap niya. Sa ganitong paraan, ang kausap ay nagsisimulang maramdaman na siya ay naiintindihan. At sa sikolohiya ng tao, ang pakiramdam na naiintindihan ay isa sa pinakamalakas na anyo ng koneksyon. Kapag ang isang tao ay naramdaman na siya ay tunay na naiintindihan, ang kanyang isip ay nagiging mas bukas, mas komportable at mas attached sa presensya ng taong nagbibigay ng ganitong pakiramdam. Ito ang dahilan kung bakit ang pinakadakilang manliligaw ay hindi nagmamadali na magpakitang gilas. Hindi siya nagsusumikap na mapansin sa pamamagitan ng ingay o labis na pagpapakita ng sarili. Sa halip, siya ay tahimik na nag-oobserba. Pinapansin ang maliliit na detalye, ang tono ng boses, ang paraan ng pagsasalita, ang mga salitang paulit-ulit na lumalabas sa kwento ng kausap. At mula sa mga detalyeng ito, siya ay bumubuo ng paraan ng pakikipag-usap na tila eksaktong nakaayon sa taong kaharap niya. Sa sikolohiya ng mirroring, ang mga tao ay natural na naaakit sa mga taong kahawig ng kanilang enerhiya, ritmo at paraan ng pag-iisip. Kapag ang isang tao ay nararamdaman na ang kanyang kausap ay katulad niya sa paraan ng pag-intindi at pakikipag-usap, ang koneksyon ay nagiging mas mabilis at mas natural. Ngunit ang teknik na ito ay hindi halata. Hindi ito direktang kinokopya. Ito ay isang subtle na pag-a-adjust sa paraan ng pakikipag-ugnayan. Sa ganitong paraan, ang kausap ay hindi napapansin kung ano ang nangyayari. Nararamdaman lamang niya na ang pag-uusap ay nagiging mas magaan, mas natural at mas komportable. At dito nagsisimula ang tunay na epekto. Kapag ang isang tao ay nakaramdam ng ganitong uri ng koneksyon, ang kanyang isip ay nagsisimulang magbigay ng kahulugan sa karanasang iyon. Iniisip niya na may kakaiba sa taong ito, na ang koneksyon ay hindi pangkaraniwan, na may espesyal sa paraan ng kanilang interaksyon. At sa puntong iyon, ang emosyon ay nagsisimulang lumalim, hindi dahil sa malalaking kilos, kundi dahil sa maliliit na detalye na unti-unting bumuo ng pakiramdam ng pagiging espesyal. Ito ang ikatlong lihim. Ang pinakamalakas na anyo ng atraksyon ay hindi nanggagaling sa pagiging kahanga-hanga. Ito ay nanggagaling sa kakayahang iparamdam sa ibang tao na sila ang kahanga-hanga sa iyong paningin.
Sa susunod na bahagi, mas lalalim pa ang estratehiya dahil ang pagiging espesyal ay simula pa lamang. Ang susunod na hakbang ay kung paano ang presensya ng isang tao ay nagiging tahimik na impluwensya na patuloy na bumabalik sa isip ng iba kahit wala na siya sa harap nila. Matapos maramdaman ng isang tao na siya ay espesyal sa presensya mo, may isang susunod na antas na mas tahimik ngunit mas malakas ang epekto. Ito ang kakayahang manatili sa isip ng isang tao kahit wala ka na sa harap niya, hindi sa pamamagitan ng paulit-ulit na presensya, kundi sa pamamagitan ng impresyon na hindi agad nawawala. Ito ang ika-4 na teknik ng pinakadakilang manliligaw, ang tahimik na impluwensya. Sa kalikasan ng tao, may isang kakaibang katotohanan. Ang isip ay hindi laging naaakit sa kung ano ang palaging nandiyan. Sa halip, ito ay mas naaakit sa kung ano ang nawawala, sa kung ano ang hindi kumpleto, sa kung ano ang biglang nawala sa ritmo na nasanay na ito. Ito ang dahilan kung bakit ang sobrang presensya ay maaaring magpababa ng interes. Kapag ang isang tao ay laging available, laging nandyan, laging nagbibigay ng parehong atensyon, ang isip ay nagsisimulang masanay. At kapag nasanay ang isip, ang emosyon ay unti-unting humihina. Ngunit kapag ang presensya ay may ritmo ng paglapit at paglayo, ang isip ay nagsisimulang maging mas alerto. Sa sikolohiya ng attraction, ito ay tinatawag na intermittent reinforcement. Ang hindi pantay na pagbibigay ng atensyon ay mas malakas ang epekto kaysa sa tuloy-tuloy na pagbibigay. Kapag ang isang tao ay nakakaranas ng mga sandali ng koneksyon at kasunod nito ay katahimikan, ang isip ay nagsisimulang bumalik sa karanasang iyon. Iniisip niya ito, hinahanap niya ito, at sa prosesong iyon, ang emosyon ay lumalalim. Ang pinakadakilang manliligaw ay hindi kailanman nagiging predictable sa kanyang presensya. Hindi siya laging available. Hindi siya laging mabilis sumagot. Hindi siya laging nagbibigay ng parehong antas ng atensyon. Ngunit hindi rin siya tuluyang nawawala. May balanse, may ritmo, may kontrol. Sa ganitong paraan, ang kanyang presensya ay nagiging mas mahalaga sa isip ng iba. Dahil ang isip ay nagsisimulang magbigay ng halaga sa mga sandali na hindi laging nangyayari. Isipin ang isang pag-uusap na biglang napuputol sa isang magandang punto. Hindi ito nagtatapos sa isang malinaw na konklusyon. May natitirang emosyon, may natitirang curiosity. Sa sikolohiya, ang mga ganitong karanasan ay mas tumatatak sa isip dahil hindi ito kumpleto. At ang isip ay natural na naghahanap ng closure. Sa ganitong paraan, kahit tapos na ang interaksyon, ang presensya mo ay nananatili sa isip ng kausap. Ito ang tahimik na impluwensya. Hindi ito nakikita. Hindi ito malinaw. Ngunit ito ay nararamdaman at mas tumatagal kaysa sa anumang direktang pagpapakita ng interes. Ngunit mahalagang maunawaan na ang teknik na ito ay hindi tungkol sa pagiging malamig o walang pakialam. Ito ay tungkol sa kontrol sa presensya, ang kakayahang malaman kung kailan lalapit at kung kailan lilayo. Sa sikolohiya ng emotional rhythm, ang variasyon sa presensya ay lumilikha ng mas malalim na koneksyon kaysa sa constant na availability. Kapag ang emosyon ay may pagitan, ang bawat sandali ay nagiging mas mahalaga. At kapag ang bawat sandali ay may halaga, ang koneksyon ay nagiging mas matibay. Ang pinakadakilang manliligaw ay hindi kailanman nagmamadali na panatilihin ang atensyon. Alam niya na ang tamang distansya ay hindi nagbabawas ng koneksyon. Sa halip ito ay nagpapalalim nito. Sa ganitong paraan, ang kanyang presensya ay nagiging isang karanasan na hindi madaling kalimutan. At kahit wala siya, ang kanyang epekto ay nananatili. Sa susunod at huling bahagi, makikita natin ang pinakamalalim na teknik sa lahat,
Dahil kapag ang isang tao ay nananatili sa isip ng iba, ang susunod na hakbang ay kung paano nagiging emosyonal na pangangailangan ang presensya niya. Kung paano ang koneksyon ay nagiging halos hindi mapigilan at kung paano ang interes ay nagiging obsesyon matapos maramdaman ang misteryo, emosyon, pagiging espesyal at ang tahimik na impluensya. Ang huling antas ng sedaksyon ay hindi na tungkol sa simpleng atraksyon. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang emosyonal na karanasan na hindi madaling pakawalan. Ito ang ikalimang teknik ng pinakadakilang manliligaw, ang paglikha ng obsesyon. Sa kalikasan ng tao, ang emosyon ay hindi lamang nararamdaman sa kasalukuyan. Ito ay may kakayahang bumalik, ulitin ang sarili at manatili sa isip kahit tapos na ang karanasan. Kapag ang isang tao ay nakaranas ng malalim na emosyon, ang kanyang isip ay natural na bumabalik dito. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay hindi madaling makalimutan. Hindi dahil sa dami ng oras na ginugol, kundi dahil sa intensity ng emosyon na kanilang iniwan. Sa psikolohiya ng attachment, ang mga karanasan na may kasamang anticipation, uncertainty at emotional peaks ay mas nagiging malakas sa paghubog ng koneksyon. Kapag ang isang emosyon ay hindi laging available, ito ay nagiging mas mahalaga sa isip. At dito nagsisimula ang obsesyon. Ang pinakadakilang manliligaw ay hindi nagbibigay ng buong emosyon sa simula. Hindi niya ibinibigay ang lahat ng atensyon. Hindi niya pinaparamdam na ang koneksyon ay garantisado. Sa halip lumilikha siya ng pattern, mga sandali ng lalim, mga sandali ng pagkawala, mga sandali ng tensyon at mga sandali ng koneksyon. Sa ganitong paraan, ang emosyon ay nagiging unpredictable. At sa psikolohiya ng tao, ang unpredictability ay nagiging highly addictive. Ang isip ay nagsisimulang maghanap ng susunod na emosyonal na karanasan. Naghihintay, umaasa, nag-iisip, at sa prosesong ito, ang presensya ng isang tao ay nagiging bahagi ng mental routine ng iba. Ito ang punto kung saan ang koneksyon ay hindi na lamang tungkol sa interaksyon. Ito ay nagiging bahagi ng pag-iisip ng tao kahit wala ang kabilang tao. Sa psikolohiya ng reward system, ang utak ay naglalabas ng dopamine hindi lamang kapag may reward, kundi kahit sa anticipation ng reward. Kapag ang isang tao ay hindi sigurado kung kailan darating ang susunod na emosyonal na koneksyon, ang anticipation ay nagiging mas malakas. At ang anticipation na ito ang nagpapalalim sa attachment. Ito ang dahilan kung bakit ang predictable na koneksyon ay madaling mawala. Ngunit ang koneksyon na may halong misteryo at unpredictability ay mas tumatagal sa isip. Ngunit mahalagang maunawaan ang isang bagay. Ang obsesyon ay hindi nililikha sa pamamagitan ng pilit. Ito ay resulta ng tamang kombinasyon ng lahat ng naunang teknik, misteryo na nagbubukas ng curiosity, emosyon na naglalagay ng lalim, pakiramdam ng pagiging espesyal na lumilikha ng koneksyon, tahimik na impluensya na nagpapanatili ng presensya kahit wala. At sa huli, ang tamang ritmo ng emosyon na lumilikha ng anticipation. Kapag ang lahat ng ito ay nagsama, ang emosyon ay nagiging mas malalim at ang koneksyon ay nagiging mas mahirap kalimutan. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng teknik na ito ay hindi lamang ang epekto nito sa iba. Ito ay ang kontrol sa sarili. Ang pinakadakilang manliligaw ay hindi nawawala sa sarili niyang emosyon. Hindi siya nagiging dependent sa reaksyon ng iba. Siya ang may kontrol sa ritmo, siya ang may kontrol sa distansya, at siya ang may kontrol sa presensya. Sa ganitong paraan, ang kanyang impluensya ay hindi lamang malakas. Ito ay matatag at hindi madaling mabasag. Sa huli, ang seduction ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng atensyon. Ito ay tungkol sa paglikha ng karanasan na nag-iiwan ng marka sa isip.
Isang karanasan na hindi agad nawawala, isang presensya na patuloy na bumabalik sa pag-iisip ng iba, at isang koneksyon na hindi madaling mapalitan. Ito ang huling lihim, hindi ang pagiging pinakamalakas, hindi ang pagiging pinakamalakas magsalita, kundi ang pagiging presensya na hindi madaling kalimutan. At kapag ang isang tao ay umabot sa antas na ito, hindi na niya kailangang habulin ang atensyon. Ang atensyon ang kusang babalik sa kanya.